Hello po, good morning. Ako po si Ate Kagora. At ngayon, ang ibablog ko po ngayon is ano-ano ba yung mga requirements para sa pag-register ng birth certificate ng bata, lalo na pag late register. At ito na. Ang mga requirements is iisa-isahin ko po para may dagdag kaalaman po kayo para kahit pa paano makatulong po ang itong video na to. Then, bago po sa lahat, para hindi nyo na rin makalimutan, mag-take down note na rin po kayo para talagang kompleto or hindi man as in kompleto, may dagdag kaalaman rin po kayo. Iisa-isahin ko po. Una po is live birth galing sa hospital. 3 piraso po yon, kulay green kulay ng sulat. Then, kailangan rin po yon. Pangalawa is medical certificate ng kung saan po kayo nanganak. Kailangan rin po yung patunay na doon po kayo nanganak. And then, pangatlo po is card ng bata sa center. Kailangan rin nyo po yun, patunay na nagpapa-check up, nagpapabakuna po yung bata doon po sa center na iyon. And then po is joint affidavit. Ang joint affidavit po, yan po yung witness na patunay na inyo pong anak yung batang irerehistro nyo. And then kailangan ninyo po is ID ng witness. Kasi one time po, basta-basta na lang kami nagpa-fill up ng joint affidavit. Hindi naman lang namin natanong kung may ID sila. Then, after ng pag-fill up po ng joint affidavit, yun pala po, wala po pala silang ID. And then po is ID ninyo pong mag-asawa. Kailangan po yun kasi patunay na kayo po talaga ang legit na magulang ng anak, ng bata. Pero kung nakikita nyo, may listahan ako para talagang may sabi ko yung mga requirements na kinuha ko para makapagpa-register ng bata. And then po, pag late register na po, syempre kailangan nyo po mag-requirements ng PSA negative. PSA negative po, kailangan po yun. Kasi patunay na wala po pong record yung anak ninyo sa PSA. And then, ang mahalaga po na i-check nyo yung information is number 1, live birth po ng bata sa hospital. Siyempre, i-check nyo po siya para kung may process na po siya sa munisipyo is tama po. And then, card po ng bata sa center. Na-experience po namin yung kulang-kulang yung fill up sa information. Pinaulit po sa amin yung na Xerox kasi kailangan complete details po. Kahit apelyido po ng bata at full name nyo pong mag-asawa at kung saan pong address. And then po, yung medical certificate. Number 1 na kailangan nyo po rin i-check yan kasi once na wrong spelling po yan, automatic ibang tao na po ang lalabas dyan. Kasi ang medical certificate is yan yung patunay na ipinanganak nyo talaga yung bata or yung anak niyo sa ospital na iyon. At uulit-ulitin ko po ay yung mga requirements. Joint affidavit, ID witness, ID nyo pong mag-asawa, medical certificate galing sa hospital, and then live birth po galing sa hospital, card ng bata sa center, and then PSA negative. Yan po yung mga requirements na hinanap po sa akin para may pa-register ko po yung aking anak. And then para hindi na rin po kayong ma-downtime, ipa-xerox nyo na po siya ng tatlo. And then, hanggang dito na lang po ang video na ito. Huwag niyo pong kakalimutan ang i-like ang aking vlog, comment, and subscribe. Please click the button para ma-update po kayo lalo sa aking video. Yun lang po at maraming salamat.